makapag-speak po sa inyo this morning. And thank you po sa pastor po natin na pinagkatiwala po yung pulpit po sa atin sa umagang ito po, mga kapatid. So, ngayon po, tayo po ay magkinig ng salita ng Panginoon about sa plan ng Lord po sa atin, no? This year, especially po, mga kapatid, sa buhay po natin. No, yung title po ng message po natin this morning is The Plan of God. So, buksan natin yung Bible po natin sa Book of Proverbs, chapter 16, verse 9. Proverbs, chapter 16, verse 9. Say amen po pag nandyan na po kayo. Okay po, basahin ko po mga kapatid. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito. Thank you po, Lord God, sa opportunity na kami po ay makapag-worship sa inyo this morning, makapagbigay po ng papuri sa inyo po, Panginoon, especially po, Lord God, makapakinig po, Panginoon, ng iyong salita po, Panginoon. I'm praying, Lord, sa message niyo po sa amin this morning. Kayo po, Father, ang siyang mag-encourage po sa amin, mag-usap po sa amin po, Panginoon, and I'm praying, Lord, na kayo po, Panginoon, ang siyang mag-challenge din po sa amin po, Panginoon. I'm praying na yung salita niyo po this morning ay maging blessing po sa buhay po namin, Panginoon, personally. At Lord God, I'm praying na tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili po, Lord God, sa iyong kalooban po para po sa amin po, Panginoon. I'm praying sa work ng Holy Spirit this morning na siya yung mag-teach, mag-convict, magbigay ng enlightenment, especially po, Lord God, mag-encourage sa bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. No, church, yung Book of Proverbs po, ay isinulat po ito nang sa ganon, maunawaan po natin yung buhay po natin ayon doon sa point of view ng ating Panginoon kaysa doon sa mga personal experiences po natin. No, also, yung Book of Proverbs po, mga kapatid, ito rin po yung tutulong po sa atin para makapag-isip po tayo correctly. At makapagpili po tayo, mga kapatid, wisely, at higit po sa lahat, may sa buhay natin yung buhay natin na makapagbigay ng honor sa ating Panginoon. Kaya kung babasahin po natin yung Book of Proverbs every day, meron at meron po tayong makukuha na knowledge po dito, understanding po, mga kapatid, at higit po sa lahat, wisdom. No, wisdom in making right decision. Kaya kung i-add po natin itong Book of Proverbs sa Bible reading po natin every day, mga kapatid, yung Book of Proverbs is meron po siyang 31 chapters. No, yung 31 chapters na yun ay sapat po yun sa loob ng isang buwan. Kaya every day, i-add po natin yung Book of Proverbs, at least 1 chapter a day po, mga kapatid. At dito po sa Proverbs chapter 16, verse 9, makikita po natin dito sa verse or sa main text po natin, mga kapatid, na inaalaw po ng Diyos po natin na tayo po ay mag-plan. No, okay sa Panginoon na tayo po ay mag-plan po, mga kapatid. No, ang sabi nga sa first phrase ng main text po natin this morning, a man's heart, o yung thinking raw po natin, no, yung decision raw po natin, mga kapatid, o yung plan po natin, deviseth his way. So meaning, nature natin na magplano po, mga kapatid. No, alam ko po, this year, marami po sa atin is merong plan. No, meron tayong daily plan, no, weekly, monthly, o di kaya yearly plan po, mga kapatid, this year, o di kaya sa buhay po natin. No, madalas, ginagawa po natin yung best natin, nang sa ganun, yung plan na meron po tayo ay maging possible. At minsan, nilalagay natin yung mga plan din po natin sa prayer request natin yearly dito po sa church. And then, hoping and believing na sana sagutin ng Panginoon yung mga prayers natin.
No, alam niyo mga kapatid, ang sabi po sa Book of Proverbs, a man's heart deviseth his way, but the Lord direct his steps. Yung word po na but po dyan mga kapatid is napaka-crucial po niyan. No, napaka-importante po ng word na but sa Proverbs chapter 16 verse 9. Kasi po mga kapatid, yung word na yan ay hindi po yan additional doon sa praise po mga kapatid, kundi yan po ay contrast po mga kapatid. So meaning po mga kapatid, ano man po yung plan natin this year, ano man po yung plan natin para po sa buhay po natin mga kapatid, no, God will always redirect us to His plan. Always po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na yung redirection ng ating Panginoon is hindi po yan punishment ng ating Panginoon po mga kapatid. No, yung redirection ng Lord sa buhay po natin, madalas yan po ay protection ng ating Panginoon para po sa atin and for our own good po mga kapatid. Kaya kung makaka-experience ka ng redirection ng Panginoon, hindi po yan punishment. Yan po ay protection po ng ating Panginoon po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sa verse na binasa po natin, may plan man tayo o wala, hindi natin maalis yung katotohanan na yung Diyos natin ay may plano po para sa atin po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo this morning yung about the plan of God. No, the plan of God, number 1, is perfect. No, the plan of God is perfect. No, alam natin na yung plano po natin mga kapatid is hindi po parating perfect. No, minsan nag-fail tayo sa mga plans natin. No, minsan sa plan natin mga kapatid, nakaka-experience din po tayo ng discouragement po mga kapatid. No, alam niyo po ba na normal lang po 'yon? Kasi bilang isang tao po mga kapatid, yung knowledge po natin is limited. At dahil limited po yung knowledge po natin mga kapatid, yung plan po natin is limited lang. At minsan yung mga plans po natin mga kapatid, madalas naka-base po siya doon sa emotion po natin, imbis na doon sa will ng Lord para po sa atin or para po sa buhay po natin mga kapatid. Kaya church, napaka-imposible po na makagawa tayo ng perfect plan para po sa buhay po natin. Kasi po mga kapatid, bilang isang imperfect human being, imperfection din po mga kapatid, o hindi po magiging perfect yung plan natin, yung mga decisions natin sa buhay po natin, at mga kapatid bilang isang tao, hindi rin po natin makikita kung ano ba talaga yung mangyayari sa atin sa future. Pero mga kapatid, yung Diyos na tinanggap natin, yung Diyos na pinunta po natin this morning, no, yung Diyos na pinagkakatiwalaan po natin, mga kapatid, na sinasamba po natin, alam niyo po ba, mga kapatid, na yung Diyos po natin, mga kapatid, is omniscient. At sa pagiging omniscient po ng ating Panginoon, yung kanyang plan po para sa atin po, mga kapatid, is perfect because He knows what is best for us. No, He knows what is best for us. Yung Diyos po natin is omniscient po mga kapatid. Kaya kung alam niyo na po yung plan ng Lord para po sa inyong buhay po mga kapatid, huwag po kayong matakot na sundin kung ano yung plano ng Panginoon. Kasi meron at merong plan ang Diyos para po sa atin. Hindi po yan itatago yan ng ating Panginoon. I-reveal po yan sa inyo ng Diyos po natin mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po mga kapatid, once na alam mo na yung plano ng ating Panginoon, huwag ka pong mag-hesitate na mag-obey sa plan ng ating Panginoon or sa will po ng ating Panginoon po mga kapatid. No, minsan natatakot tayo kasi para sa atin, Lord, imposible Panginoon. Lord, parang hindi ko to kaya Panginoon. Kung merong question ang Lord po sa atin this morning po mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa salita niya, is there anything too hard for me? No, is there anything too hard
for me. Grabe, ang hirap talaga pag malamig yung panahon. No? So, alam niyo po ba mga kapatid, kung tinatawag ka ng Diyos na maging missionary, follow Him. Kung gusto ng Diyos natin mga kapatid na mag-Bible student ka po, simple lang, obey Him. Kung gusto po ng Panginoon natin mga kapatid na maging blessing ka po dito sa church, trust Him. Mga kapatid, may plano ang Panginoon po para sa atin. At church, huwag niyo pong kalibutan na yung plan ng Lord para po sa atin is specific po yun. Kaya po mga kapatid, napaka-imposible sa Panginoon po natin na magkamali po siya sa mga plano niya para po sa atin. Imposible po mga kapatid. Hindi po magkakamali ang Panginoon natin na ito yung gusto niyang ipagawa sa atin, itong gusto niya na maging tayo, ito yung plano niya sa atin, ito yung gustong maging niya sa buhay po natin. Imposible na magkamali ang Diyos kung ito yung gusto niyang ipagawa sa atin po mga kapatid. Kasi ang sabi po sa Book of Psalms, chapter 18, verse 30, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. No? Subok na yung salita po ng ating Panginoon. At ang sabi po dyan sa Psalms chapter 18, verse 30, He is a buckler or personal protector po mga kapatid to those that trust in Him. Bigyan ko po kayo ng illustration. Sino po sa inyo yung na-try na mag-jigsaw puzzle? Yung puzzle na a-assemblein, tapos, di ba, alam po natin mga kapatid na yung jigsaw puzzle po mga kapatid is perfect po yun. No, yung picture niya. At alam natin na yung bawat piece ng jigsaw puzzle na yan mga kapatid, na nasa picture po natin, alam natin na bawat isa po dyan ay fit po yan sa isa't isa. At alam nyo ba na minsan yung buhay po natin ay parang kagaya po ng jigsaw puzzle po mga kapatid. Merong peace sa buhay po natin na struggle. Merong peace mga kapatid na painful. Merong peace sa buhay po natin mga kapatid na nakaka-experience tayo ng loneliness. No, merong peace sa buhay po natin mga kapatid na parang ang hopeless ng situation po natin. No, minsan merong peace sa buhay po natin mga kapatid na para bang nakakapagod. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung ang buhay natin ay parang kagaya po ng jigsaw puzzle po mga kapatid, huwag po natin kalimutan kung sino po yung puzzle maker po natin. Mga kapatid, ang puzzle maker po natin is yung ating Panginoon. Kaya bawat piece sa buhay po natin ay importante po yan mga kapatid sa puzzle maker po natin. Para mabuo niya po yung perfect plan para po sa atin po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, kung meron man tayong peace sa buhay po natin ngayon, mapastruggle man yan, no, mapapersecution man yan mga kapatid, or loneliness, mga kapatid, yan po ay mahalaga sa ating Panginoon. Yung peace na yan mga kapatid, importante po yan sa Diyos po natin mga kapatid, para ma-create niya po yung perfect plan, or perfect na gusto ng Lord para po sa atin po mga kapatid. Kaya this year, huwag po tayo masyadong mag-worry. No? Especially sa buhay natin, no? Sa mga situation po natin. No? Huwag tayo masyadong matakot mga kapatid kung ano yung mangyayari sa atin sa future. Kasi po mga kapatid, meron po tayong Diyos sa langit na alam yung bawat piece ng buhay natin. Alam niya yung pinagdadaanan niyo this morning. Alam niya na ito yung mangyayari sa inyo sa future. Alam niya mga kapatid na yung situation niyo po is kailangan niya po yan. At imposible sa Panginoon natin na siya ay magkamali sa plano niya po para po sa atin po mga kapatid. Kaya yung plano ng Diyos para sa atin, perfect po yan. At bawat isa sa atin may plano ang ating Panginoon. Hindi lang po perfect yung plan ng Lord po mga kapatid. No, number 2 po, the plan of God will prevail. No, the plan of God will prevail or
mananaig po mga kapatid. No, aside po sa pagiging perfect po mga kapatid, ang good news po mga kapatid, pagdating doon sa plano ng Lord para po sa atin is talagang mangyayari po yun mga kapatid. Hindi na siya perfect. Talagang mangyayari kung ano po yung plano ng Diyos para po sa atin po mga kapatid. No, magpe-prevail po yan mga kapatid kahit anong mangyari kasi yung Diyos po natin, aside po sa pagiging omniscient, na alam niya yung past, present, and future, yung Diyos po natin mga kapatid is sovereign, sovereign din po yung ating Panginoon. No, our God is a sovereign God po mga kapatid. Praise God kasi merong sovereignty yung ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nun mga kapatid, walang aksidente sa Diyos. Walang aksidente sa Panginoon. Our God is a sovereign God po mga kapatid. At dahil sovereign yung ating Panginoon, kung ano yung Diyos, kung ano yung plan ng Diyos para sa inyo, wala pong makakapagpigil po niyan. Dahil sovereign yung ating Panginoon, ano man po yung plano ng Diyos para sa inyo po mga kapatid, wala pong makakapag-stop po niyan, wala pong makakapag-cancel po niyan mga kapatid. Kasi ang sabi po sa Book of Proverbs, kahit ano yung plan na meron tayo personally, still the Lord directs our step. For example, sa cruise ship. Sa cruise ship po mga kapatid, pag nandun tayo sa cruise ship or sa barko po mga kapatid, malaya po tayo na gawin kung ano yung gusto nating gawin sa loob ng barko. Kung gusto mo mag-enjoy, malaya ka pong mag-enjoy po mga kapatid. Pero sa cruise ship po mga kapatid, tanging kapitan lamang ng barko ang magdi-decide kung saan siya dadaan. Ganon na ganon po yung picture ng sovereignty ng ating Panginoon pagdating po sa plan niya para po sa atin. Hindi man natin makita yung whole picture po mga kapatid, pero step by step, nililid po tayo ng ating Panginoon. Ano man yung gawin natin every day sa buhay po natin, paunti-unti tayong nililid ng Diyos natin papunta doon sa perfect plan niya para po sa atin. Kaya church, dapat parati po tayong ready na isurrender kung ano yung personal plan po natin doon sa plano po ng ating Panginoon para po sa atin po mga kapatid. Kasi kahit anong plano, kahit ano man yung plans po natin sa buhay natin personally, yung plan ng Diyos ang siyang mananaig. Kaya, huwag niyo naman pahirapan yung sarili niyo po mga kapatid. No, mag-obey tayo kung ano yung will ng Lord para po sa atin. Since yung plan ng Lord ay magpe-prevail, church, huwag po kayong mag-expect na i-bless po kayo ng Panginoon po dyan if God does not want you to be there. Mga kapatid, walang blessing sa labas ng kalooban ng ating Panginoon. Walang proteksyon sa labas ng kalooban ng ating Panginoon po, mga kapatid. At lagi niyo pong tatandaan po, mga kapatid, kahit anong panalangin po natin, hindi po natin mababago kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi yung prayer po, mga kapatid, hindi po yan paraan para baguhin kung ano yung plano ng Panginoon. Yung prayer po, mga kapatid, is yan po yung way para malaman po natin kung ano ba talaga yung plano ng Diyos para po sa atin po, mga kapatid. No, minsan yung plano ng Panginoon, nakaka-experience tayo ng talagang ini-stretch po tayo doon, mga kapatid. No, minsan nabibreak po tayo. Minsan may mga plano ang Diyos para sa atin na nagda-doubt tayo. Lord, ito ba talaga yung plano mo para sa akin, Panginoon? Panginoon, ito ba talaga yung gusto mong gawin para sa akin, Panginoon? Pero alam niyo, mga kapatid, kahit ano man po yung isipin natin, ano man po yung maramdaman natin, ang plano ng Panginoon po, mga kapatid, ay mananaig at mananaig po yan, mga kapatid. Gagawa at gagawa siya ng way
para manatili tayo doon kung ano yung kalooban niya po para sa atin. Kaya, huwag niyo nang kontrolin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Mga kapatid, huwag niyo na pong i-manipulate yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin para mag-fit yung Diyos sa mga plano natin. Lord, ito yung plan ko, Panginoon. Gusto ko mag-follow ka sa plan ko, Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. No, hindi po yun yung gusto ng Panginoon para po sa atin, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos po sa atin po, mga kapatid, is mag-follow tayo kung ano yung plan niya para sa atin. Hindi yung Diyos yung susunod sa atin po, mga kapatid. Hindi yung Diyos yung mag-a-adjust para po sa atin po, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, kung nandun ka na po sa plan ng ating Panginoon, mag-stay ka po dyan. Huwag nyo na pong subukan, mga kapatid, na ayusin yung mga bagay-bagay kung yun na yung redirection ng ating Panginoon kasi mapapagod ka lang. Nakaka-burnout, mga kapatid, nakalabanin yung Panginoon. Mga kapatid, nakakalungkot po, mga kapatid, pag pinipigilan po natin or pinipilit natin yung Diyos na sumunod po sa atin. Lord, ito yung gusto ko, Panginoon. Mga kapatid, napakahirap pilitin at di mo mapipilit yung Panginoon na sumunod kung ano yung gusto mong gawin sa buhay niyo, mga kapatid. Ano man po yung plano niyo, hindi mo mapipilit yung Diyos na samahan ka niya doon. Kung hindi po yun yung plan niya para po sa inyo po, mga kapatid. Kaya imbis na siya yung mag-follow, tayo po yung mag-follow sa plano ng ating Panginoon. No, wag nating itrato yung Diyos na siya yung passenger ng buhay natin, tapos tayo yung driver po, mga kapatid. Kasi kung tayo yung magli-lead ng buhay natin, kung tayo yung driver ng buhay natin, tas passenger lang yung Panginoon, mapupunta ka sa isang lugar na hindi mo gugustuhin. No, mapupunta ka sa isang lugar, mga kapatid, na pagsisisihan mo. Kaya hayaan natin yung Lord na siya yung magdala kung saan niya tayo gustong dalhin po, mga kapatid. Dapat tayo yung passenger. No, dapat hindi po tayo yung driver ng buhay po natin, mga kapatid. Kasi kahit anong mangyari, ang plano ng Diyos pa rin ang mag-prevail. No, hindi lang po mananaig yung plan ng Lord po, mga kapatid. But also, the plan of God brings peace. So, yun po yung last point po natin this morning po. Ayun, number 1, the plan of God is perfect. No, the plan of God will prevail. And lastly po, mga kapatid, the plan of God brings peace. Dahil perfect yung plan ng Panginoon sa atin, dahil magpiprevail yung plan ng Diyos para po sa atin, mga kapatid, yung final result po nun, mga kapatid, is peace. Kapayapaan. No, another illustration. Alam natin, mga kapatid, na yung ship o yung barko po, mga kapatid, meron po siyang anchor or angkla po, mga kapatid. Alam niyo po ba na yung anchor ng barko po, mga kapatid, hindi niya po yun kailangan pag yung dagat po is kalmado. Mga kapatid, ginagamit po ng barko yung anchor po, mga kapatid, pag merong storm po, mga kapatid. Alam natin na yung anchor ng barko po, mga kapatid, hindi niya po kayang pigilan yung storm. No, hindi niya po kayang alisin yung storm po, mga kapatid. Pero alam natin, mga kapatid, na yung anchor ng barko po, mga kapatid, is kaya niya pong pigilan yung barko po, mga kapatid, na mapadpad at maligaw in times of storm. Ganon na ganon mag-work yung peace ng ating Panginoon pagdating sa plan ng Lord para po sa atin. Kasi yung peace po, mga kapatid, is not the absence of storm. Yung peace po, mga kapatid, yan po yung assurance, mga kapatid, na binibigay ng ating Panginoon na ikaw ay nasa kalooban niya,
na ikaw ay nasa plano niya po, mga kapatid, kahit merong storms of life sa buhay po natin, mga kapatid. Yun yung peace na binigay ng Panginoon bilang assurance natin na ito yung plano ko para sa iyo. Kaya po, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi po ng ating Panginoon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord." For I know, omniscient. Ano yung thoughts ng Panginoon? Thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. No, that's why peace is not found in knowing the plan. No, peace is not found in knowing the plan. No, it is found in knowing the planner, yung ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 9, "The Lord directed," ano yung word na ginamit? Step. Hindi yung buong picture. Yung word na step is moving. Step by step. Yun yung gusto ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, every step, mag-trust tayo sa Kanya. Payag ba kayo na i-reveal ng Lord na ito yung plan ko sa iyo sa buong buhay mo? Magfa-follow kaya tayo na once na pinakita ng Diyos yung buong picture po, mga kapatid, na mangyayari sa buhay po natin? Nandun pa kaya yung trust kung i-reveal ng Lord na ito yung buong plano ko para sa iyo? Hindi kaya tayo matakot na mag-obey kung pinakita ng Lord yung buong picture na mangyayari sa buhay po natin? Kaya ang gusto ng Panginoon, ang tinuturo ng Word of God po, mga kapatid, every step ng buhay natin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi ko po kayo dinidiscourage na hindi mag-plan. Gusto ng Panginoon na mag-plan tayo, pero ang gusto ng Lord, siya po yung magre-redirect sa atin. Every piece ng buhay natin is importante po, mga kapatid. At ito yung example ng plan ng ating Panginoon. Number 1 po is to be saved. Gusto ng Diyos na maligtas po tayo, mga kapatid. Kaya kung meron man pong first-timer this morning, no, marami po tayong first time kanina nag-fill up ng form. No, kung hindi nyo pa po tiyak kung saan kayo mapupunta pag kayo po ay mamatay, alam naman po natin na yung buhay po natin is temporary. Po yung pag-follow nyo sa Panginoon po, mga kapatid, meron po yung eternal reward. Kung alam nyo, mga kapatid, kung hindi nyo pa po tiyak yung buhay na walang hanggan, dahil sovereign yung ating Panginoon, hindi po aksidente na nandito po kayo this morning. Ang gusto ng Panginoon natin, na makilala mo siya personally at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. No, later sa mga first time natin, isi-share po sa inyo yung gospel. Ang pagtanggap kay Kristo ay isang halimbawa ng life-changing decision. Decision na kahit kailan hindi nyo po pagsisisihan. Yun yung number 1 plan ng Lord sa bawat isa po sa atin, to be saved. No, sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." And number 2, yung plan po ng Lord po sa atin po, mga kapatid, is to be equipped. Siyempre, hindi po pwede na ma-save lang tayo. No, gusto ng Panginoon na ma-equip tayo sa pamamagitan po ng pag-attend natin sa Sunday School, AM service, no, sa PM service po, mga kapatid, no, YPR sa mga YP, no, prayer meeting, napaka-importante po ng prayer meeting po, mga kapatid, PM service, tsaka discipleship. Na hindi naman kailangan ng perfect attendance. So kung may work kayo po pag Sunday, pero mga kapatid, alam ng Diyos yung puso po natin. Ang gusto ng Panginoon po, mga kapatid, is
ma-equip po tayo. At ang gusto ng Panginoon, mag-participate po tayo sa bagay na yun po, mga kapatid. Kasi hindi tayo mai-equip na pagtulog, pagising, equip na tayo. Gusto ng Panginoon natin na mag-participate po tayo, mga kapatid. Gusto ng Diyos natin na makipag-cooperate tayo sa Holy Spirit po na nag-indwell po sa atin po, mga kapatid, na siya yung number 1 teacher natin, number 1 helper po natin, comforter po natin, na lagi mag-empower po sa atin, mga kapatid, sa pagsuserve natin sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, gusto ng Panginoon na ma-equip tayo kasi yun po yung plan niya. No, yun po yung design po ng Lord po, mga kapatid, para po sa atin as a church to evangelize and edify. Simple lang po yung task o yung mission ng church. To evangelize and edify. Mag-focus po tayo sa dalawang word na yun, mga kapatid, pagdating sa church. To evangelize and edify. Number 3, to be transformed into Christ likeness. So yun yung plan ng Panginoon po, mga kapatid. To be transformed into Christ likeness. At isa po sa plan ng Panginoon po sa atin is maka-experience tayo ng abundant life. Promise po yun ng ating Panginoon sa John 10:10. No, in chapter 10 ng book of John, verse 10 po, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, ito yung promise niya po, mga kapatid. John 10:10, "The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy." Plan po yan ni Satan po sa atin po, mga kapatid. To kill, to steal, and to destroy. Pero ito po yung plano ng Lord para sa atin. At promise ng Lord sa bawat isa po sa atin po, mga kapatid. Ang sabi po dyan sa next phrase po, mga kapatid, sabi mismo ng ating Panginoon, "I am come that ye might have life, and that they might have it more abundantly." More abundantly. Promise at plan ng Lord sa atin personally po, mga kapatid. Kaya kung titignan niyo po, kung babasahin natin yung Word of God, kung papakinggan natin yung Word of God, meron at merong plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May plano ang Diyos po, mga kapatid. Kaya huwag niyo pong isipin na ang boring ng buhay, ang hirap ng buhay. No, tandaan niyo po, mga kapatid, God is not finished with you. Di pa tapos ang Panginoon sa buhay po natin. Mga kapatid, may purpose kung bakit pa tayo buhay po this morning. Kasi may plano pa ang ating Panginoon. Kasi meron pang ipapagawa ang Diyos po sa atin po, mga kapatid. At gusto ko po maunawaan nyo na yung plano po ng Panginoon po para sa atin is unique. Personal. Personal na galing mismo sa ating Panginoon. Siya mismo yung nag-isip na ito yung gusto ko para sa iyo. At pangatlo, yung plano po ng Panginoon po sa atin po, mga kapatid, is specific. Dahil specific yung plan ng Lord para sa atin, dahil meron siyang specific plan para sa atin, huwag niyo pong i-compare yung sarili niyo po sa iba po, mga kapatid. Because God, alam nga natin sa isang kanta, ang sabi po doon, is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Kaya huwag kang ma-discourage, huwag kang mainggit sa buhay ng iba, na ito yung plano ng Diyos sa Kanya. Mga kapatid, specific yung plan ng ating Panginoon. At higit po sa lahat po, mga kapatid, wala pong favoritism ang ating Panginoon. Once na ikaw ay anak ng Diyos, lahat tayo po, mga kapatid, ay favorite ng ating Panginoon. Hindi po unfair yung Diyos po natin, mga kapatid. Fair po yung Panginoon po natin, mga kapatid. Kaya imbis na mag-focus tayo sa plano ng Diyos para sa iba, mga kapatid, may plano ang Diyos sa atin personally. Pero specific po yun. At hindi po ibig sabihin na nag-preach dito, nagmi-mission,
is mas lamang po sila. Hindi po ganun yun, mga kapatid. No, mga kapatid, sabi nga sa isang kanta po, mga kapatid, sabi doon sa lyrics, when you don't understand, when you don't see His plan, no, yun naman talaga eh. Madalas di natin nakikita yung plan ng Lord para po sa atin. When you can't trace His hand, ano sabi po dyan? Trust His heart. Alamin mo kung ano yung puso ng ating Panginoon. May encourage ka po, mga kapatid, na ito yung puso ng Diyos para po sa atin. No, sabi po dyan, He sees the master plan and He hold our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. Yun po yung nakikita natin. Yun ngayon lang, mga kapatid. Pero nakikita ng Diyos yung buong mangyayari sa buhay po natin. At ang blessing po doon, mga kapatid, dahil anak niya tayo, poprotektahan po tayo ng ating Panginoon. Ano man po yung maging decision natin sa buhay po natin, expect nyo po yung redirection ng ating Panginoon. Anak, dito ka lang. Anak, dito ka pumunta. Kasi mga kapatid, mananaig yung plano ng ating Panginoon. No, para po sa ating conclusion, God's plan is perfect, will prevail, and filled with peace. Yun po yung pinaka-importante, peace. Iba yung taong may problem, tapos merong peace po, mga kapatid. Iba din po yung taong masaya, walang problem, pero walang peace. Mga kapatid, napaka-importante ng peace. Kasi yan po yung assurance ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo masyadong mag-worry. Nakakatakot isipin yung mga nangyayari sa mundo. Huwag po tayo matakot po, mga kapatid. No, maging patient lang po tayo. Maging patient tayo. Ano man po yung na-experience natin this morning, part po yan ng peace po, mga kapatid, na kailangan ng ating Panginoon para po sa mga future plan niya sa buhay po natin. Walang aksidente sa Panginoon. Gusto ng Lord na ma-experience niyo po yan. Nang sa ganun, mga kapatid, balang araw, maunawaan mo na ganito pala. Ito pala yung plano ng Panginoon. Kaya kagaya ng jigsaw puzzle po, mga kapatid, every piece and every step ng buhay po natin is importante po para makakapag-create ng perfect peace or ma-experience mo yung perfect plan ng ating Panginoon. Kaya ito yung challenge po this morning. Number 1, trust His plan. Hindi mo man ma-picture lahat, pero pagkatiwalaan mo yung Panginoon po, mga kapatid. Trust His plan. Number 2, trust His timing. May season po talaga, mga kapatid. Trust His timing. No, magtiwala tayo na hindi magkakamali ang ating Panginoon. Number 3, trust the process. May process, mga kapatid. Di pwedeng mag-jump po doon. Trust His plan, trust His timing, trust the process. Sabi ng Bible, trust in the Lord. Ilan daw? With all thine heart. And lean not unto thine own understanding. And all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Verse 7. Kadugtong po ito ng Proverbs chapter 3. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart
from evil. No, tayo po'y tumayo. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo po sa amin this morning. Thank you po, Father, for reminding us po, Panginoon, na meron po kayong plan po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Thank you po, Panginoon, na kayo po ay laging nandyan po, Panginoon, na laging nagpo-protect sa amin, nag-guide po sa amin. Especially po, Lord God, na laging nagli-lead po sa buhay po namin, Panginoon. Thank you po, Father, sa pagiging omniscient niyo po, sa pagiging omnipotent, Lord God, at pagiging omnipresent. Thank you, Father, sa iyong nature. Thank you po, Lord God, sa iyong characteristic po, Panginoon, sa pagiging limited po namin, Panginoon, sa pagiging finite po namin, Lord God. Thank you po, Panginoon, at parati po kayo nagwo-work po sa buhay po namin, Panginoon. Thank you, Lord, sa encouragement this morning, sa challenge po this morning po, Panginoon, at reminder po this morning po, Panginoon. I'm praying sa Holy Spirit na huwag magsawang mag-work sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, na huwag magsawang mag-remind po sa amin, mag-work sa amin, Panginoon, mag-teach sa amin at tumulong po sa amin po, Panginoon, especially po, Lord God, mag-comfort po sa amin in times of trouble, struggle ng buhay po namin. I'm praying po, Father, sa comforter po na naging dwell po sa amin, Panginoon. I'm praying na siyang patuloy na mag-encourage sa amin, Panginoon. I'm praying, Lord God, step by step ng buhay po namin, step by step ng pag-reveal po, Panginoon, ng plan niyo po para po sa amin, Panginoon. I'm praying na tulungan niyo po kami mag-obey. No, mag-follow, Panginoon. Especially po, Lord God, mag-trust sa plan niyo po para po sa amin this year at sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.